Habang nakakonfine pa rin sa PNP General Hospital sa Camp Crame, sinilbihan na naman ng Sandiganbayan Sheriff ng panibagong warrant of arrest si DDS, Senador Rodante Marcoleta, kaugnay ng hiwalay na kasong paglabag sa Presidential Decree PD number 46 ayon sa CIDG. Kasama rin sa warrant ang dating kongresista at DDS crisis operative na si Mike Defensor. Michael Defensor and Senator Rodante Marcoleta. Dalawa lang sila. Yung nauna natin is 4. Itong PD46 na inissue ng court division is dalawa lang sila. And it is a violation of PD46 bailable at 30,000 each. Okay? Hindi ito ang warrant na naging basehan ng unang pag-aresto kay Marcoleta sa kinakaharap niyang non-bailable plunder case. Ang bagong warrant ay hiwalay na inilabas ng Sandiganbayan 4th Division noong Hulyo 8 at may kaugnayan sa umano'y 30 milyong pisong campaign donation ni Defensor kay Marcoleta na hindi umano idineklara sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon sa Ombudsman, maaari itong ituring na ipinagbabawal na gift sa ilalim ng PD46 dahil ibinigay umano ito kaugnay ng kanyang opisyal na posisyon. I presume na kaya po nila hinihingi yung condition, status talaga ng Marcoleta is to be able to decide whether we will be committed. Pero yung commitment order was already issued by the Sandiganbayan. Bailable ang kasong ito. Itinakda ng Sandiganbayan ang 30,000 piso na piyansa bawat isa para kina Marcoleta at Defensor. Gayunman, mananatili pa ring nasa kustudiya si Marcoleta dahil sa hiwalay niyang non-bailable plunder case na may kaugnayan sa kabuuang 75 milyong piso na umano'y hindi idineklarang campaign donations. Ang 30 milyong pisong donasyon mula kay Defensor ay isa lamang sa 3 PD46 cases laban kay Marcoleta. Kabilang din dito ang umano'y 25 milyong pisong donasyon mula kay Joseph Espirito at 20 milyong pisong donasyon mula kay Aristotle Viray na siyang bumubuo sa halagang sentro ng plunder case. Good morning, ma'am. Good morning po. Sa ngayon, nananatiling nakakonfine si Marcoleta matapos siyang ma-diagnose na may degenerative disc disease, mild pneumonia at stage 2 hypertension, dahilan upang hindi pa siya mailipat sa detention facility habang nagpapatuloy ang kanyang gamutan. Sa ngayon po, nag-aantay pa rin po tayo ng official result po ng 2D echo. Yung mga laboratories na po, meron na po tayo, and ang findings lang po natin doon is dyslipidemia. Cholesterol lang po yun. Meron lang po mga derangement sa cholesterol. Elevated? Elevated lang. Elevated? Yung mga bad effect pag mataas ang blood cholesterol? Pwede po magbara po yun sa mga ugat-ugat po. Pwedeng magkaroon ng derange sa blood flow po natin. Yun lang. May specific? Ang latest po na BP po niya kanina nung nag-rounds po kami is 140/90 po. Over? 90 up. So, ma'am, ibig sabihin dahil hintay natin yung 2D echo, malabo pa na ngayon o bukas na ma-discharge? Hindi ko po alam. Wala po akong idea. As a doctor, ma'am, hindi pa siya i-clear? Sa akin po wala po. Talagang kailangan kong antayin lahat para lang po makasiguro ako na walang pwede pong mangyari sa kanya pag nilabas na po natin sa kanya. Samantala, nakakulong si Defensor sa New Quezon City Jail sa Payatas. Naglabas din ang Sandiganbayan ng hold departure order laban kina Marcoleta at Defensor. Nasa maagang yugto pa lamang ang mga kaso matapos makita ng korte na may probable cause. Itinatanggi naman ng kampo ni Marcoleta ang mga aligasyon at iginiit na lehitimong campaign contributions ang mga donasyon.